Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jan Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. At para po ngayong araw ay January 11, 2025 at ang topic po natin ay Apocrypha. At kasama ba ang Apocrypha sa Bible? At ang scripture po natin ngayong araw ay Luke 24 verse 27. He said to them, "This is what I told you while I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalms." Sa Tagalog naman po, pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, "Ito ang tinutukoy ko ng sinabi ko sa inyo noong kasama-kasama pa ninyo ako, dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit." And teaching number 1, authenticated by Jesus and apostles. Sabi po dito na dapat ang Bible or yung mga binabasa natin or yung mga dapat na nakasulat sa Bible ay dapat authentic by our Jesus Christ and by the apostles. Dapat ay nakita ito or napatunayan ng ating Panginoong Hesukristo at ng mga apostles. And teaching number 2, authorized by the apostles and associated. Dapat din po na ang Bible ay napatunayan ng apostles and associated, yung mga kasama nito or yung mga kasali sa pagpapatunay ng Bible na dapat talaga ayun iyon at dapat na tunay talaga iyon. Dahil nga po may nag-aaway sa Catholic and Christians dahil nga po ang Catholic ay may 46 books and may iba pa po, and yung Christians po is ang Old Testament ay New Testament nila is 39 books daw po. So parang nag-aaway sila or nagkakatalo na dapat parehas but magkaiba nga po sila. Pero sabi din po ni Pastor Russell na dapat hindi po ito pinag-aawayan at dapat na mas pinag-uusapan na lang po ito ng better, ng healthy way. And up teaching number 3, accepted by the Universal Church. Sabi din po dito na dapat yung mga sulat dun sa Bible, like dati nga daw po ay pag nagsusulat si John ng mga sinusulat niya is yung mga sinusulat niya po is pinagpapasahan sa iba't ibang church, and yung Universal Church, ayun po yung tawag dun sa lahat ng church, dapat accepted, tinatanggap ng lahat ng church. And application number 1, engage in healthy dialogue over this topic. Yan nga daw po na sabi dito na i-apply po natin na dapat na hindi po natin pinag-aawayan ito at dapat na ginagawa natin na hindi tayo nag-aaway at pinag-uusapan na lang natin yung mga topic na mas makakaganda sa atin at magiging healthy way yung pag-uusapan natin at hindi tayo mag-aaway-away. And application number 2, build our faith on Jesus and the apostles. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na paniwalaan po natin or magawa po tayo na dapat tayo ay naniniwala at nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, pati na rin po sa mga apostles na tama po yung nasa Bible and hindi po dapat natin pinag-aawayan dahil lahat naman po tayo ay may isang Diyos lamang. And application number 3, examine all authorities and beliefs using the Bible. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin na dapat po na makilala natin ito at makilala po talaga natin at maisip po natin talaga, tumatak po sa utak natin yung lahat ng authorities na dapat authorized po ito at dapat yung mga authorized na ay dapat pinapaniwalaan natin using Bible. And discussion, how can we keep a healthy dialogue with people of different beliefs while prioritizing the gospel of Jesus Christ? Para po sa akin, para po sa devotion ngayong araw na makikip natin sa atin yung healthy dialogue kahit pa po sa ibang
mga religion, ibang tao, ibang religion nila, or ibang paniniwala nila, na matanggap natin yung kahit nakikipag-usap tayo sa kanila with healthy dialogue sa mga ibang beliefs or sa mga ibang religion, na prioritize pa natin yung gospel of Jesus, na dapat pag pinag-uusapan po natin ito, dapat pinapakinggan po din natin yung side nila, at hindi po tayo maging selfish, side lang po natin, para hindi tayo magkakatalo at mag-away-away, at makapag-usap tayo in healthy way. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.